Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng ating mga kaibigan sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Umpisahan po natin ang ating programa with For Today's Talk. Ang una po ay tungkol sa aking kaibigan Chris Aquino. Sa kanilang family compound po sa Tarlac muna maninirahan si Chrissy habang patuloy siyang nagpapagamot sa kanyang autoimmune diseases. Chris told me na suggestion ito ng kanyang ate dahil malapit lang ang Tarlac sa Maynila. Ipapa-renovate nila ang kanilang bahay doon para mas maging safe ito for Chris. Ngayong weekend, she will be getting her second infusion ng Rituxan. I hope I'm pronouncing it correctly. Ano ba ang Rituxan? Ito ay napakalakas na klase ng immunosuppressant medication para sa autoimmune diseases na kailangan i-take with steroids. Allergic po si Chris sa steroids. Pero buti na lamang po, her body can now tolerate small doses of steroids, kaya pwede na siyang magpagamot ng Rituxan. Sabi ni Chris, this medication kills both good and bad cells. Kaya posibleng manghina talaga ang kanyang katawan. That's why she needs to go into preventive isolation for an indefinite time sa Tarlac. Kailangan rin ni Chris ng safe na lugar dahil hindi siya pwede ma-expose sa kahit anong pwede mag-trigger sa kanya na magkasakit. 10 ang autoimmune diseases ni Chris. Ang 3 po nito ay in remission sa ngayon. Nilinaw rin ni Chris sa akin na wala siyang cancer. Palagay ko po after her IG post, medyo nagkaroon ng misunderstanding ang iba. Ang iba naman ay nag-speculate na meron siyang cancer. Totoong nagpa-test siya ng kanyang colon at stomach. She went through colonoscopy and endoscopy last September of 2024. Pero walang nakitang problema po ang kanyang mga doktor. And Chris is cancer-free. Pero sa lahat ng mga gamot ni Chris, para po sa kanya, ang inyong mga dasal ang pinakamabisa. Inuulit ko po, para sa kanya, ang inyong mga dasal ang pinakamabisang gamot para sa kanya. She gets her strength from her family, most especially kina Josh at Bim. Last week, binisita ko po si Chris. She gained a few pounds. Sabi ko nga sa kanya, ako'y natuwa dahil tumaba ng konti si Chris and malakas na ulit ang kanyang boses and she's recovering slowly. Pinipigilan ho namin mag-usap ng malakas, lalo na ho ako dahil lumalakas ang aking boses kahit naka-mask. But napakagandang over 2 hours of conversation. Marami ho kaming napag-usapan para ho kami nag-talk show ni Chris. We talked about everything and nothing, as we always do every time we have a chance to do conversations. Pero sa kalagitnaan po, biglang namula po yung kanyang mukha dito. Kaya sabi ko nga sa mga nurses at sa mga doktor, Dok, wala akong kinalaman ho doon. She was reacting, I think, to the medicine which was being given to her at that particular time. So, my prayer, my wish, as a friend, maraming salamat po sa inyong dasal at sana'y tuloy-tuloy ang paggaling ni Chris. And Bim was with us during the conversation and I'm just so proud about Bim. What a son. He has my respect, my admiration, and I pray to God na sana'y matapos itong ordeal na ito at naniniwala ho ako na gagaling si Chris. Mahirap man ang kanyang pinagdadaanan. Samantala, kinasal po ngayong hapon sina Shaira Diaz at E.A. Guzman sa St. Benedict Parish sa Silang, Cavite. Biro pa ni Shaira sa kanyang wedding vow kay E.A., Baba, finally, magiging masaya ka na rin mamaya. Ano kayang ibig sabihin noon? Nandito po yung imbitasyon nila. Matatandaan na pinag-usapan ang choice ng dalawa hindi mag-engage sa premarital sex sa loob ng kanilang 12-year relationship. I remember in my conversation with them dito sa show, inamin ni EA na ito'y hindi madali. Mahirap ito. May pagkakataong halos hindi niya kayanin, pero dahil mahal niya si Shaira, nirespeto niya ang kagustuhan nito at pinili niya maghintay.
Kabilang sa mga dumalo sa wedding ang kanilang principal sponsors, sina Bitoy, Arnold Clavio, at Susan Enriquez. Kabilang naman sa groomsmen, sina Roger Cruz at Raver, Gerald Anderson, Joros Gamboa, at Coco Martin. At sa bridesmaids, sina Julia Montes, Jasmine Curtis Smith, at Ara San Agustin. Ako na may puy ninong sa kanilang kasal at ako'y humingi ng paumanhin dahil I am doing today's show live as I do every day. Kaya I couldn't make it to the wedding but they have my love and I wish them all the best. Napakaganda po ng kanilang imbitasyon. At babalikan ko lamang yung sabi ni Shaira, Baba, matatapos na ang tagtuyot. My words, ngayong araw na ito. Kaya hindi nakapagtataka na umulan ho ngayong araw. Samantala ay masaya ho ang ating hapon dahil bisita ho natin ang dalawa sa mga bituin ng Sanggang Dikit. Naitay Kapuso, please welcome Lizelle Lopez and Jeffrey Santos. Welcome again. Jeff, maraming salamat sa pagdalaw. Please. Maraming salamat. Kumusta? Ako, mabuti po ako. Gwapong-gwapo. Looking Only good. through your eyes. Looking good. No, looking good, Jeff. I'm really glad. Ikaw, kumusta? Yes, I'm happy din po. I'm okay. I'm happy. I just spoke about marriage ni Shaira at saka ni A. Nakakatuwa, di ba? Congrats. Diretsang tanong. Ikaw ba, Lizelle? Are you getting married in the next 3 years? Talagang specific to, ha? In God's time po. God's time. Si Lord na po ang bahala dyan at sa mahal ko. Yes. Meron kang mahal ngayon? Meron po. Oh! Kinilig. Pakis nga. Nakakatuwa. So you have a boyfriend now. I'm Yes, really I happy. do. Thank That's you so good. much. At saka, every time nagkaka-boyfriend ang isang tao, di ba? I mean, you really talk about where the relationship is going. And nakakatuwa sila, 12 years. I know, opo. Di ba? Naniniwala ka sa matagal na, how do you call that? Matagal na, that's not engagement a long-term relationship. Di ba? I think po, depende po sa tao kung kailan po kayo ready, edi go, get married. You would know, no? Yes. Kailang dalawa. Ikaw, Jeff, I mean, before you got married, was that a I consideration? think it's about yung particular situations nyo as individuals. Kung saan nasanay yung puso nyo before you got together. Pero walang formula, no? I agree. Walang perfect formula. Naalala yung kwento ni Aga at saka ni Charlene. You know, halos walang ligawan yun. They knew that they were right for each other and they got married. Wow. Di ba? Ikaw ba naniniwala ka, Lizelle, na ang dapat mapangasahan ito, nangangahas lang ako magtanong, dapat bang mapangasawa mo ay mas malaki ang kita sa'yo? Umayaman, diretsahan. Mas gusto ko po siguro yung provider, someone who is Right. generous, someone who is ready to commit and to have a family. Yes. Oo, Yung more than saying, kasi importante yan ngayon, di ba? Yung Yeah. financial stability. At saka iba na yung thinking ng millennials Iba. niya. Oo. May mga kamag-anak ako na ang gusto bahay muna, trabaho stable. That's right. Before they go into serious relationships. So, parang nagugulat ako, samantalang kami, ang gusto namin nun, good time. Di ba? Yung edad na yun. May mga nabago. Nag-iba talaga. Ang laki ng talon. Lizelle, about your boyfriend, is he from the business? Is he non-showbiz? Non-showbiz po. I want to keep him for myself muna. Very private. I very totally private. respect that. I just wanted to know, kasi may advantage ba? Ano ba ang advantage ng boyfriend who is not in the business? Yun nga po yung privacy and I think magkaiba din kami ng mundo na ginagalawan. So marami kaming, paano ba? Yes, We have so many things But he to talk. understands what you do. Yes. He does. Actually, Importante he yun does, yes. He has to understand and of course, Yakapin. Right. Yung mundo mo, Oo. yakapin yung mundo mo. oo, correct. And Doon conversations nagsisimula are ang necessary animosity, para magkaintindihan kung ano talaga ang trabaho natin. Sometimes it's easy to understand, sometimes it's not. May mga boyfriend or girlfriends who are not from the business who totally don't get it. Yours is different. And by the way, you talk about being private, naniniwala ako dyan. And kahit we are all public, pero pag may bagay ka na nais mong ipribado, you can. Yes. Oo. Halimbawa, Tito Boy, let's give him that privacy. I will. Even in talk shows like that.
But since you said sa aking nagmamahal, I have to go to the boyfriend. Thank you po. Jeff, ano ang payo mo kay Lizelle in the context of marriage? Alam mo, when they told me na, Kuya, kukunin ni Kuya Boy sa'yo yung advice. Oo. So, alam mo, huwag kang mag-alala. When you get married, you have life easy. Kasi palagi kayong tama. Oo. Paano kung malaging... Ako, nasanay na ako maging mali eh. Palaging tama ang babae. No. Seriously. Okay. It's a give and take thing. Pero kami kasi, lalo na pagmahal namin ng babae, we give leeways eh. We give leeways. There are some decisions na kahit ayaw mong tanggapin ng utak mo, you take a step back and you try and see the bigger picture and try to look at it from her eyes. Bakit ako mali? Ganda naman. No, but I don't know if it's a general attitude of men, but I think it's you, and that's really admirable. So, yun Ibig ang, sabihin, mahal mo talaga ang iyong O asawa. hinahanapan ko lang ng dahilan na maging tama siya. Para wala naman akong tama. Maybe she's more important than the argument. Kaya nahayaan There you niya go. na lang. Ganda. I like the way you put it. Sometimes, not just women, but I think men, I mean, when you are in a relationship, minsan yung partner mo should be more important. Hindi nga minsan, should be more important than the At saka argument. yung vow ninyo na unconditional love, hindi biro yun eh. Yo. Totoo yun. Unconditional means not saying sorry, di ba? Yes. Oo. Pero Lizelle, it's important that you're happy, and I'm happy that you are happy. Oo. Di ba? At ang maganda, Sanggang Dikit brought you to Europe. How was it? Europe and Dubai? Opo, How was that Milan. Oh my experience? God. Milan? Oo. Nako, hindi ko po akalain na madadala po ako ng Sanggang Dikit sa sa Dubai. Actually, it's my first time po, Tito Boy. At saka, first time ko rin po mag-taping sa abroad. At ayun po, sobrang thankful po ako na ako po ay isa sa mga napiling cast na makapunta po doon. It's really nice. At Wonderful, no? Experience. Opo. Siyempre, working with Direct LA2, sila Kuya Michael Roy, yes, sila Michael Sir Roy. Dennis Trillo, Miss Janelle Mercado. Wonderful Siyempre, cast, wonderful production. Yes. I love your photos. Oo. Nasisilip ko ang iyong mga posts. Ay, thank you. Nakakaingit. Thank you po. Ang sarap ang outfit. Opo, oh my goodness. Lalo na sa Switzerland, sobrang ganda, Tito Boy. Oh my God. Di ba? Jeff, bilang kontrabida, Opo. dito sa Sanggang Dikit, kontrabida ba? Is that an off Yeah, kontrabida? it's always a character. Meron ka ba, when you take on a role like this, meron ka bang iniisip na atake? There are times po na I try to collaborate with my director On how to and attack the script it. writer. Oo. Kasi normal na sa kontrabida na pag pumasok ng eksena, may 5 agad na patay o 7 agad ang patay. You know, just to emphasize na siya yung kontrabida. Oo. So with this one, we tried to make it a little bit more subtler. Na kontrabida ka, pero dahan-dahan natin lalabas yung pagiging kontrabida mo. Dahan-dahan natin lalabas yung sungay mo. Okay. So And that's that can be more scary. It's more scary, it's more eerie actually. So hindi alam ng tao kung kailan ako pipitik, kung kailan ako magiging salbahe. So there's always this, ngayon na ba? Okay. So sa ngayon, I'm playing in between different fences eh, kasi may factions eh. Okay. So I'm in the middle of all those factions. So hindi mo alam who I'm really working for. Okay. Or if I'm working for myself lang. na Pero ang ganda in nung the ganyan end, yun. Kailan ako pipitik? You wanted to say something. I mean, parang may nice Ang dami sabihin. ko pong natututunan ngayon kasi usually po kontrabida din po yung roles ko before. So yeah, it was really nice. Hindi, kanina I overheard Jeff saying, sa'yo ako nagti-take two or something. yeah, yung name niya kasi dito is Selena. Hindi Selena. There you go. Di ba? So, Usually you would. Hindi kailangan makauwi ng Pilipinas si Selena. Nakapikit na ako noon. Take 2. Kuya, Selena. Yeah, I know. Sorry. Sa kanya ako palagi nag-take 2 because of the Jeff, name. I was reading the materials. Ito talaga, swear. Sabi ko, ano kaya ito? I was about to ask you, RD, na parang, Selena ba ito o Selena? There Kasi you go. naririnig ko, tama, okay. So every time you say Selena, okay, let's take it again. alam ko na. Pero ngayon tingnan natin. Kasi halimbawa, mahilig kasi ako umarte. Alam niya ng mga nanay at mga tatay. Subukan nga natin, halimbawa, kidnap victim si Lizelle. Di ba? Tara. Pero, kaming dalawa ang kontrabida. Okay Si Jeff, medyo may kabaitan ng konti. Okay. Ayaw niyang pakawalan ka. Gusto niyang pakawalan ka. Ako ang may ayaw. Okay. Okay? Kung ano man ang backstory nito,
Hindi ko rin alam. Oo, basta Nasa gitna na tayo ng eksena. nasa gitna na tayo ng eksena, di ba? Siyang Susan. 5, 4, 3, 2, action! Pakawalan niyo na ako. Parang awan niyo na. Gusto ko na umuwi sa amin. Tumigil ka. Tumigil ka. Huwag kang mag-ingay. May inaantay kami. Ano ba? Tumigil ka! Kuya, pakawalan mo na. Wala Ano po ka kaming ba? pera. Wala kaming pang-ransom. Bakit ko pakakawalan ito? Eh, hindi ba kinidnap natin ito para magkapera tayo? Ay, Mukha naman walang ibibigay. Mukha And, naman Opo, tingnan wala mo po. naman, ang ganda-ganda. Anong walang ibibigay? Hinaram ko lang po Naka-Valentino, tingnan mo. Oh. Pasensya na po. Hindi. Hindi pwede. nakalagay pa yung mga tag eh. Baka isusoli pagkatapos. Ay, hindi ako naniniwala. Kaya tumahimik ka, baka marinig pa tayo ng mga pulis. Quiet! May mga pulis. Tumawag kayo ng pulis. Huwag Sir, bawa kang... na kayo. Alam mo, may suspense ako sa inyong dalawa. Baka naman may nangyayari na dito na hindi ko alam, ha? 3 years pa po. Thank you, Jeff. 3 years pa. You're 26 now. 26, Apa. di ba? Around 30, is that the marrying age? Depende po. Depende, siguro no? dito po Oo. kung kailan po talaga ready. Right. Oh, and you would know. Yes. You would feel that in your gut, ika nga. But let's do fast talk. Suportahan po natin ang Sanggang Dikit. Napakagandang palabas dito po sa GMA7. Okay, ito na oh. Selena o Sirena? Selena. Magkadikit, magkaakbay. Magkadikit. Trip to Europe, trip to Jerusalem. Trip to Europe. Me time, baby time. Bedtime. Pinoy, opa, afam. Pinoy. Showbiz o non-showbiz? Non-showbiz. Beauty o sex appeal? Sex appeal. Maghahabol o magpapahabol? Magpapahabol. Sino ang nagpapakilig sa'yo ngayon? Yung mahal ko. Nagpapaiyak sa'yo ngayon? Yung pusa ko. Nagpapasaya sa'yo ngayon? Si Lord. Artistang muntik mong maging boyfriend? Si Tito Boy. Tara, yun na siya. Ano daw? Sino yun? Pass na lang? Okay, oo, hindi. May dinedmang artista na nanliligaw. Ay, hindi. Oo, hindi. Chinismis ng kapwa-artista. Oo. Oo, hindi. Talagang sigurado na. Mukha-oo ka naman, wag ha? Oo, hindi. Niligawan ng politiko. Hindi. Oo, hindi. Nakatanggap ng indecent proposal. Oo. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Anytime. Kapag ako ang sanggang dikit mo, siguradong... Mag-e-enjoy ka. Jeff, kailan kayo magkasangga at kailan kayo magkabangga? Ng aking kaibigang Juday, Lizelle, kailan mo kasangga at kabangga ang iyong mga magulang, ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Babalik po dito ng Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin si Jeff at Lizelle. Kumusta? How is it working with Dennis and Jen? Sa akin po, nasa starstruck po ako sa kanila. Talaga? Opo, nung unang taping day po namin, parang sabi ko, totoo bang nakikita nila ako? Opo, kasi dati pa, bata pa po ako, pinapanood ko na yung mga palabas nila. I just can't believe na ngayon, nakakatrabaho ko na po sila. So, That's a blessing. Opo. Di ba? Pag halimbawa, yung mga moments na gano'n, na nai-starstruck ka, what do you do? Ano po? You go to your script? Kakapain ko po muna. Pag medyo ready na po ako, sabi, hello po, ako po si Miss. Hindi, importante yun. Apo. Importante yun. They're very good guys and both are powerful actors. Yes. Di ba? Very. Okay. Jeff, tayo naman Okay ang po. mag-fast talk. Okay. Jeffrey, didikit o pipikit? Pipikit. Cool dad, hot dad. Cool dad. Strict na kuya, konsentidor. Konsentidor. Marami akong naalala. Frenemy ni Juday o kasangga ni Juday? Kasangga ni Juday. Bad guy, good guy. Good guy. Madrama, maaksyon. Maksyon. Matikas, matigas. Matikas. Romantiko, maloko. Romantiko. Umiinit ang ulo ko kapag Hindi siya pumapayag. lumalambot ang puso ko kapag Pumapayag siya. namimiss ko si Mrs. kapag Wala siya. napapagod ako kapag Pumayag siya. 1 to 10, ilan ang naging girlfriend mo sa showbiz? Wag na, baka mag-away pa. Artistang muntik mong maging girlfriend. Sino? Beth Tamayo. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates?
Happiness. Best time for happiness. Oh, chocolates. Kapag ako ang sanggang dikit mo, siguradong Lahat magagawa mo. lahat magagawa mo pag gusto mo. Pag pumapayag siya. The word of the day, payag, di ba? Kayo ni Juday, ano yung dynamics? Kailan kayo magkakampi? Kailan kayo magkasangga? Kailan kayo magkamangga? Always naman kami magkakampi kasi, syempre, we started with a very, very small family. So, we always looked for it. Binabantayan namin yung likod namin. The thing was, si Juday kasi, God bless her heart, is an enabler. Ano yan masyado siyang spoiled sa mga pamangkin niya. So, syempre, pag Pasko, we have our moments with our kids. And it would come to a time na syempre, hindi namin kayang tapatan yung mga regalo niya eh. So I talked to her, sabi ko, love, baka naman pwedeng ganito kasi hindi namin ma-maintain yung ganung klaseng... And she understood. She understood naman. Magandang intensyon. Pero magandang intention mo, maganda yung heart mo, kaya lang mabigat sa amin kasi hindi naman, we were not trying to surpass. Just to maintain or just to have that particular lifestyle na to ongoing. So, syempre, for our part, hirap kami. So, kaya inaano ko si Bunso minsan na doon lang actually yung pagiging spoiler niya sa mga pamangkin niya because she loves everybody to the moon and back and ang hirap pigilan ng pagmamahal. And she has always been generous, not just to you, family, but to us, friends. Yeah. You know, and hindi lamang in material things. You know, si Juday is a type who's present. Hindi man, totoo yun. You know, we call each other in the wildest of times. You know what I'm saying? That's true. Hindi mo na-expect biglang, you know, and she's always present. And she's very close to me and Bong. Yung one of the best people in the world. Pero sa paglalakbay niyo bilang magkapatid, may naalala ka bang misunderstanding niyo na you totally disagreed? Halimbawa, boyfriend o kaya proyekto o kaya kaibigan. Meron kang ganun? Sa lahat naman kasi kinampihan ko siya kasi, bukod sa she has to commit her own mistakes. Hindi ko naman mapipigilan yun. And syempre, nandun kami sa time na we both could do anything we want. Dahil pareho kaming may solid careers. So halos hindi rin kami nagkikita sa bahay. But during these times, lalo ng unang anak ko, syempre iba yung disiplina ko, iba yung pagsuspoil niya. Kasi iba rin yung paglaki niya kay Mama Carol niya. So, yung difference nung disiplina na yun, created little complications dun sa bata. So, dun lang kami medyo nagkabanggaan. Pero that still is coming from a space of love. There you go. Kahit yung pagkakaiba na yun, so, di ba? Paano ka magagalit? Right. Diba? Hindi mo alam saan mo ilulugar. Mali ba? Tama ba? Pagmamahal din yun. Correct. Lizelle, ikaw, kailang kasangga, kailang kabangga? Because we spoke about your parents before. Yes. Remember? Opo. Kabangga in a way, sa decision making po siguro, Tito Boy. Kasi sila, yung judgment nila is based on them being my parents. At yung sa akin naman, yung judgment ko naman po is as an eldest daughter and also as a breadwinner ng family. Pero kakampi naman po kami when it comes to repairing the relationship. Right now po, actively we're repairing the relationship. Ganda. So sana po, I'm praying for their healing too, and I am healing myself too. Para happy na kami. Maging happy family na. Kasi the last time we spoke, medyo you were going through some difficult times. Ako, I like that word, repairing. Lahat naman tayo may pinagdadaanan na gano'n. But I think dapat deliberate yung desisyon that when something is broken, relasyon sa pamilya lalo na, we should all decide to repair. Yes. Diba? And just love each other. One final invitation to all for Sanggang Dikit. Yes, mga kapuso, abangan niyo po gabi ang Sanggang Dikit for real, 8:50 p.m. po yan on GMA at sa GTV naman po, 10:30 p.m. What she said, and Sanggang Dikit po, lalo na po ngayon, international, namin ngayon. Yes. We're doing international episodes, so wag po kayong bibitiw dahil marami pa po mangyayari dyan lang sa Sanggang Dikit for real. Maraming salamat. Thank you very much. Tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. We'll see you again tomorrow. Goodbye for now, and God bless us all.